So, thank you, God. Sarap noon, sarap magpuri. You know what's amazing about corporate worship? Na lalo na kapag yung mga gatherings na ito, bawat isa sa inyo, meron kayong personal na pakikipag-fellowship kay Lord. In your private place, private moments of worship. Pero pag ganitong nagtipon-tipon tayo, yung lakas ng katabi mo, yung lakas ng tao dyan sa harap mo, nag-a-add yun sa'yo eh. Supply yun sa bawat isa. At together as a body of Christ, siya yung nabibigyan natin ng parangal at papuri at He delights in that. You know what happens when we delight in the Lord? Binibigay niya ang mga desire ng ating mga puso. Amen? So, that's what I want you to focus on habang tayo ay tutungo sa kanyang salita. So, magandang hapon po. Ready na po ba tayo? Yan. Amen, amen. So, kaninang umaga, galing po ako sa isang baby dedication tsaka birthday party ng aking pamangkin. So, 2 years old na siya, hindi siya nakapag-birthday party nung 1-year-old siya. Pero, nagkaroon kami ng pagkakataon after another year na magsama-sama yung mga pinsan ko, yung mga tito-tita ko na ngayon lang kami ulit nagkita-kita. At saka napakaganda yung ganong gathering, no? Tapos, kanina habang nag-share ng testimony yung pinsan ko kung paano sila naghintay talaga dun sa kanilang anak. Yung name niya si Tali. So, hinintay talaga nila for years. I think they waited for 7 years bago siya ma-conceive. So, sabi niya, maraming beses na silang bumalik daw sa doktor. Pero yun at yun ang sinasabi ng doktor sa kanila na mahihirapan daw silang magkaanak kung hindi sila i-IVF. And then, umiiyak siya kasi sabi niya, walang imposible sa Panginoon. Yung pangako na binigay sa kanya ni Lord na magkakaroon sila ng anak, iba yung iniisip niya kung paano mangyari, pero the Lord did a miracle in their life at nag-conceive siya naturally. That is a miracle and that was during the pandemic. So itong si Tali talaga nagse-celebrate kami kasi miracle baby talaga siya. So nakakatuwa, no? And just seeing how God has orchestrated things in our life, ang sarap pong balikan. Katulad ngayon, patapos na tayo ng taon, naiisip niyo ba yung mga pinagdaanan mo sa buhay, parehong hindi kaaya-aya at maganda, na masasabi mong, Lord, alam kong ikaw pa rin yung kumilos sa bawat pangyayaring iyon. Dahil kung wala ka, wala rin ako dito ngayon. At gusto kong makita niyo yun ngayong hapon na ang kamay ng Panginoon ang talagang nag-iingat sa atin. Talagang si Lord ang nagbubukas ng mga pinto, siya ang nagbubukas ng mga, sabi nga sa Isaiah, rivers in the desert. Walang ibang kayang gumawa ng mga imposibleng bagay na yun. At kapag tayo, tulad nung preaching last week ni Pastor Edwin at ni Pastor Millet, kapag tayo sinama natin sa laban ng buhay yung ating mga pananampalataya, walang imposible sa mga taong naniniwala na kaya ng Diyos na gawin ang lahat para sa atin. Amen. So, grabe lang kasi kapuri-puri talaga siya. Sabi nga dito sa awit 139:14-17, pinupuri ko kayo dahil kahanga-hanga ang pagkakalikha nyo sa akin. Nalalaman ko na inyong mga gawa ay tunay na kahanga-hanga. Nakita nyo ang aking mga buto nung ako'y lihim na hugisin sa loob ng sinapupunan ng aking ina. Nakita nyo na ako, hindi pa man ako isinisilang. Ang itinakdang mga araw na ako'y mabubuhay ay nakasulat na sa aklat nyo bago pa man mangyari. O Diyos, hindi ko lubos maintindihan ng mga iniisip nyo. Ito'y tunay na napakarami at pag binasa nyo po yung ibang mga verses dun sa kabanata, talagang naka-enumerate doon na wala kang takas sa pagmamahal ng Panginoon sa'yo. Grabe, ganon ka kamahal, hinahabol ka ng Panginoon. Ganon ka i-pursue ng Panginoon. Amen. At gusto ko pong makita nyo ngayong hapon na lahat, kahit na may mga bagay ka ngayon na pinagdadaanan, ini-endure, ang kalakasan ng Panginoon at ang kanyang biyaya sa buhay mo ang nag-iingat sa iyo. He preserves us.
Kaya nga, we've been talking about strength in the waiting. Alam kong narinig nyo na yun, naka-ano siya sa social media. Ito yung season na yun kasi syempre, mag-January 2024 na, grabe, no? Parang ang bilis, kailan lang Happy New Year lang natin sa isa't isa, tapos ngayon ito na naman tayo, panibagong taon na naman. Pero may nababasa ako, end this year strong. Sabi nila, end this year strong. Pero may mga nagsasabi dun sa comments, okay lang kahit hindi mo strong i-end yung year. You can end it peaceful, you can end it okay. And sabi ko, actually, maganda yun, no? Maganda rin yun eh. Kasi parang hindi natin kailangang pilitin. Yun yung maganda sa kalakasan na binibigay ng Panginoon. Hindi siya pilit. Hindi siya yung, o sige, hayaan na kita dyan, kaya mo naman yan. Hindi. Sinasamahan niya tayo sa bawat pagkakataon, sa bawat hakbang ng buhay natin. Kahit sabihin mo na parang lumalaban ako mag-isa, Lord, parang pinapanood mo lang ba ako, Lord? Hindi po gano'n ang ating Panginoon, lalo na dahil meron kang buhay na relationship with Him. Amen? Na hindi mo man siya makitang kumikilos dito, alam mo pa rin na behind the scenes, He is working all things for our good. So, I just want to talk about endurance. Let's continue to talk about strength and endurance. And in the Bible, isang napakalaking tema ng salitang endurance, no? And recently, ginagawa ko kasi siya para sa research ko sa school. And I've been studying about this term called adversity quotient. Yan, narinig na po ba natin yun? Narinig natin yung IQ, narinig na natin yung EQ, taas kamay ng mga matataas ang EQ dyan. Awa. No. Pero meron din palang tinatawag na AQ, adversity quotient. So kung ang emotional intelligence, EQ, ay yung kakayahan mo na i-manage ng maayos yung iyong mga emotions, di ba? Ang adversity quotient, or tinatawag din siyang science of resilience, ito yung kakayahan ng tao para harapin yung mga pagsubok sa buhay. Hindi lang harapin, kung hindi malampasan. At tayo bilang mga mananampalataya, kasi hindi naman tayo exempted sa mga laban sa buhay, di ba? Kung hindi ka nag-undergo ng mga trials and tests or tribulations, gumising ka, baka nananaginip lang po kayo. Yung imposible, kahit maliit man o malaki, yun nga, hindi rin tayo nagko-compare, hindi tayo yung parang, uy, ano yung tests and trials mo ngayon? Ay, wala ka sa lolo ko, wala ka sa akin. Hindi tayo nagpapaligsahan pagdating sa mga hindi, mas malakas ako kay Lord kasi ganito niya. Hindi, para sa Panginoon, pantay-pantay niya tayong binibigyan ng ating needed measure of faith. Para tayo ay magpatuloy. Sabihin nyo nga, magpatuloy. Magpatuloy. Actually, yun yung pangalan ng mensahe ko ngayon. Padayon. Sabihin mo nga sa tabi mo, padayon. Padayon. Ayan, tuwan-tuwa yung mga kaibigan ko dito from CDO at Tagum. Sa salitang ito, ibig sabihin nito ay magpatuloy ka. Okay? So, endurance or yung ibang mga psychologists, ang tinatawag nila dito ay grit. Grit, ito yung pagiging matatag na kahit anong mangyari, kahit ano pa yung kaharapin mo, alam mo sa sarili mo na hindi, meron akong purpose kung bakit ko to kinakaharap, meron akong knowledge kung paano to kaharapin, at hindi ako nag-iisa. May ganun tayong kakayahan para malampasan yung mga ganong bagay. So, ayon sa pagsasaliksik ni Paul Stoltz, siya yung pangalan ng psychologist na nagsulat ng libro tungkol sa adversity quotient. Okay? Meron daw 3 personality types na humaharap sa pagsubok sa buhay. At may hahalin tulad ito sa pag-akyat ng bundok. No? So, meron ako recently mga kaibigan na nung 2 weeks ago lang, na umakyat sila sa tuktok ng bundok Apo. Grabe, ang sarap nung feeling. So, nagsashare sila ng mga testimony nila kung ano yung mga bagay na pinagdaanan nila, pati yung mga preparation. It took months for them to prepare. At sobrang nakaka-proud, feeling ko nakaakyat din ako dun sa tuktok. Nag-iiyakan pa kami, nagpa-heroes welcome pa kami sa kanila dito. Pero kinuwento nila na hindi madali. Siyempre, sabi ko nga kanina, kay Kay, kasama siya, kaway ka nga Kay, hi. Yan, nakaakyat na yan ng Apo. Sabi niya, ang daming factors na pwedeng magpasabi sa kanya na, ano ba tong ginagawa ko? Kasi parang,
ang dami mo talagang kailangang isakripisyo, no? So, ginagawa nila yon, sama-sama sila, yung hiker circle. So, pwede kayong sumali kung nais nyo. So, balik tayo dun sa sinabi ni Paul Stoltz. Yung tatlong personality types na yon, may isang quitter, may isang camper, at may isang climber. So, quitter, sila yung mga bumibitaw, hindi pa nagsisimula yung pagsubok. Or tinatawag din silang mga escapists. Okay? Kadalasan napapangunahan ng takot. Hindi mawawala yung takot eh. Nandyan yan eh. Parang minsan meron tayong natural instinct for danger. Pero hindi tayo bilang mga believers, hindi tayo dapat napangungunahan ng takot. Hindi lamang to sa hindi lang to syempre sa pag-akyat pero of course you know that this is a metaphor para sa mga pinagdadaanan natin sa buhay. Ito yung mga quitters, sila yung mga hindi nila pinagkakatiwalaan yung sarili nilang mga kakayanan. Yan. Pangalawang uri ng personality daw ay yung mga camper. Ito yung mga nagsimula, naghanda sila, tinansya naman nila, kinalkula nila, pero nung nahirapan na sila, ayaw na nila magpatuloy. Sila yung mga sumuko sa kalagitnaan. At kinumbinsi yung sarili nila na, okay lang to, pwede na to. Oh. At ako rin po, na-assess ko yung sarili ko, ano yung mga areas in my life na parang Lord, kailangan ko ng wisdom para hindi ako maging ganito, hindi ako mag-quit, hindi ako mag-camp lang basta-basta. So, sila yung mga nagbayad para sa price of comfort, pero tinalikuran nila yung price of the purpose of the journey. And oftentimes, sila yung mga napupuno ng regret na sayang. At the end of their lives or at the end nung race, yung paligsahan na kung ano man yan, parang sayang, kinaya ko pala. No? So, pero syempre, minsan-minsan, kailangan nating mag-camp. Nasa timing lang yan eh. Katulad nga nung mga nagbundok apo din, syempre kailangan din nilang mag-camp. Pero pag tama na yung oras, mag-a-alarm sila sa tamang time of the day, and then magbe-break camp sila para makapagpatuloy sila. So, okay lang magpahinga. Dapat na magpahinga. Tayo ay dinisenyo ng Panginoon para magpahinga. Pero hindi tayo nagpahinga para hindi magpatuloy. May dahilan din ang ating pagpapahinga. At yun ay para magkaroon tayo ng bagong lakas. Amen? At pangatlong personality type, may tinatawag tayong climber. Sabi nga ni Miley Cyrus, di ba? It's the climb. Totoo yun. Totoo naman eh. Kasi etong mga climber na to, ito yung mga sinasabi nila sa sarili nila, kahit na anong mangyari, magpapatuloy ako. Okay? Meron daw silang segment dun sa pag-akyat nila ng bundok. 11 hours yung tinagal. At parang isipin mo, ano bang ginagawa ko dito? Inulan na sila doon at lahat, nangawit na at lahat, pinulikat na at lahat. Nilimatic din ba kayo? Hindi naman, praise God. Pero nagpatuloy pa rin sila. So sabi dito ni Paul Stoltz, climbers are a rare breed. Since they understand that life is not about obtaining the best spot in camp or gathering the most items into the tent. It's not just even about the view. Hindi mo lang ipinunta dun yung view, yung ganda. Oo, kasama yun dun sa journey mo na wow, ang sarap marating yung tuktok ng bundok. I've had my fair share of pag-akyat din ng mga bundok. Pero I'm telling you, every single time, mas masaya yung buong journey, yung buong proseso na para marating mo yun. At kasama din dun yung mga adversities mo in life. Dahil yun yung nagpapalagay ng kulay dun sa journey mo. Pag wala ng hirap, ano yun? Para saan pa? Paano ka lalakas kung puro pasarap lang ang gusto mo sa buhay? At isa yung katotohanan na kailangan din nating harapin na minsan gusto natin na, Lord, ayoko na ng mga challenges in my life. And of course, God delivers us from problems. Even mga problema na tayo mismo yung gumawa. Pero meron din tayong kailangang pagdaanan dahil doon nagbibigay ang Panginoon sa atin ng strength. Doon nilalabas ng Panginoon kung sino talaga tayo, yung karakter na meron tayo. At kapag nilampasan lang natin yon or binaliwala natin yon, hindi natin makikilala kung sino tayo. Kung sino tayo kay Jesus. Amen? So,
ito yung kailangan nating maging mindset. I-aim natin itong mga climber. Sila rin yung mga may kung sakali mang hindi na mindset. Okay? And ito yun nga kasi climber, yung mga whatever it takes, pero even if not. Yung tension ng Lord, gagawin ko lahat ng sinabi mo para sa akin. Pero kung sakali mang hindi, nakita natin yun sa buhay nung tatlong magkakaibigan, si Shadrach, Meshach at Abednego, na pinipilit sila, pinipeer pressure sila na magsamba kayo dun sa idolo. Huwag yung talikuran yung pagsamba sa inyong Panginoon. Pero sabi nila, hindi, alam naming ililigtas kami ng aming Diyos. Siya lang ang aming papupurihan. At kung sakali mang hindi pa rin kami bibitaw. At ganun ang pananampalataya na dapat meron tayo. Yung isa kong kaibigan din na umakyat ng Apo, meron siyang actually knee injury. At ito yung sabi niya, bukang bibig niya, after niya kasing magpa-pray doon sa healing room live. Nagpa-pray siya, biglang gumaling. Biglang, grabe, pwede na siyang magtalo-talo na ganun, grabe. Tapos sabi niya, para saan pa na pinagaling ako ng Panginoon kung hindi ko aakyatin yung bundok na yun? Pero may ganun dapat tayong mindset eh. Ang ganda kasi nung testimony na yon na, Lord, para saan pa na binigay mo sa akin itong bagay na to? Para saan pa na dito mo ako dinala sa workplace na to? Para saan pa na inilagay mo ako sa pamilya na ito? Para saan pa na tinawag mo ako sa ministry? Kung hindi ko ipagpapatuloy yung laban, Lord. Ganon ang pagtitiwala na gustong marating ng Panginoon para sa atin patungo sa Kanya. That's the kind of trust. And nabibuild lang yung tiwala na yon kapag pinagdaanan natin yung mga paghihirap at pagsubok, kasama siya. Yun ang maganda. Kahit kailan, hindi tayo nag-iisa sa mga pagsubok sa buhay. Kasama natin siya sa bawat hakbang ng buhay natin. Amen? So, meron din akong ipapakita sa inyo. Just want you to see this chart. You might have seen it before. Pero we're not called to be comfortable as believers. Minsan gusto natin na, Lord, dito na lang ako. Kung saan ako, papetiks-petiks na lang ako dito. Lord, ayoko nang mag-overachieve. No, pero pag na-realize mo na yung mga binigay na talento ng Panginoon sa'yo ay para i-steward mo ng maayos at yung pagsunod mo sa Kanya ay nakakabit din sa mga taong nakapalibot sa'yo. Hindi mo tatalikuran yung layunin niya sa'yo eh. So ito, I just have a chart here of what it means to grow. So oftentimes, sa comfort zone lang tayo nananatili. Tapos, pag lumabas tayo ng comfort zone natin, minsan sa unang paghakbang natin, natatakot tayo. It's called the fear zone. Pero pag nalampasan mo yung fear zone at nalampasan mo yun, ito yun eh, para kang quitter, hindi wala pa nga eh, kakasimula mo pa lang or hindi ka pa talaga sumasabak, nag-escape ka na. Hindi ka na nakalampas ng fear zone. Pero after you overcome that, then it's the learning zone. At may tinatawag din tayong learning curve. Are you familiar with that? Minsan yung curve na yon napakatagal at napakahabang mamaster. Pero once na makasanayan mo, once na doon na magpatuloy ka doon sa learning curve na you are able to deal with challenges and problems in your life, na meron kang mga na-acquire din ng mga bagong skills, it might be a new assignment, for example, na transition ka sa trabaho or bagong season sa buhay mo, di ba? Or napagtantong mo na, Lord, parang tinatawag mo ako mag-Bible school, di ba? So, lahat bago, nakakatakot harapin. Pero kapag dumating ka sa point na yon, Lord, grabe yung grace mo pala ang kailangan ko through and through. And then, that's where growth happens, in your growth zone. You want to know how to grow in life as a believer? You confront what's comfortable. Confront what is comfortable. That's the only way to grow. And ang maganda, may binigay na patterns ang Panginoon para sa atin. He also placed us in communities like this church, like in your life groups as well. You know, you can pray for one another in your life groups. You have people sa paligid mo na talagang sasamahan ka sa lahat ng mga pinagdadaanan mo. And kung nandun ka sa point na, Lord, parang wala pa ako sa ganong klaseng environment, I don't have that yet, you pray. And pwede kayong mag-sign up sa next steps as well. Amen. So, sabi din ni Paul Stoltz, each of us, meron tayong unique at consistent pattern of thinking
kung paano natin i-navigate yung mga twists and turns and challenges sa buhay natin. And minsan, na-impluensyahan yun kung paano tayo pinalaki. Yan mga intrinsic na mga patterns or personalities, yung environment. In other words, may mga bagay na hindi natin makontrol. Pero the moment that we stop making excuses, okay lang ba sabihin yun, church? We have to stop making excuses at kailangan nating itigil na gawing reference point yung ating nakaraan. Dahil nung ginawa mo ng personal Lord and Savior si Jesus sa buhay mo, may bago ka ng reference point. Binago niya ang lahat sa buhay mo. You are a new creation in Christ. Behold, old things have passed away, the new has already come. So itigil mo yung pag-iisip mo na, kaya ko bang gawin to? Kaya ko bang mag-step out? Kaya ko pa ba at this age? Even ginagawa mong dahilan minsan ng ang iyong edad or iba pang mga circumstances sa buhay mo. Pero pagdating sa Panginoon, basta kapag tinawag ka niya, ay wala kang magagawa kung hindi sumunod sa Kanya. Ngunit kailangan talaga ng iyong obedience. He needs your participation. Kasi He can call you all you want. Samuel! Parang si Lord nung tinawag niya si Samuel. Samuel! Kung hindi bumangon si Samuel, at ang nakakatuwa kay Samuel, kinonfirm niya dun sa leader niya, kay Eli. Si Lord ba talaga yun? O tinawag mo ba ako? Tapos yung leader niya yung nag-confirm, si Lord yun. And at times, kailangan natin ng mga ganong mga leader sa buhay natin. Hindi lang at times, all the time. All the time, kailangan natin ng mga ganong leader sa buhay natin para magsabi sa atin, this is the way. Medyo hindi yan yung paroroonan mo dapat dito. Until you get trained. Natitrain natin ang ating kakayahanin. Natitrain natin ang ating senses, spiritual senses, kung paano marinig ang Panginoon. At syempre, sabi din dito sa Romans 12, 1-2, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako na sa alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo sa Kanya inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Verse 2, huwag niyong tularan ng mga pag-uugali ng mga tao sa mundo. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip, para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ano ang ganap, at kalugod-lugod sa Kanyang paningin. So napakaganda nito kasi sabi, may patterns tayo. Yung sinasabi ko yung mga patterns in life na kinalakihan natin, or even the current environment, di natin may iwasan na mayroon talaga tayo mga influences, positive or negative. Pero you have to understand na ang dapat mangibabaw ay ang kultura ng kingdom, ng kaharian ng Panginoon sa buhay mo. And tayo mismo ang may responsibilidad para baguhin yung mga patterns na yun by the renewing of our mind. At kailangan nating humingi ng karunungan galing sa Panginoon para malaman natin kung paano i-exercise ito. So 3 mindsets lang po. Meron akong ibibigay sa inyo na 3 mindsets. Kung yung kanina, 3 personality. And of course, ang gusto nating ma-achieve, ang goal natin is to become climbers. May binigay din ang Holy Spirit through the Apostle Paul na 3 mindsets for grit. At ito ay mahahanap natin sa 2 Timothy chapter 2, verses 3-7. So, ito si Paul, just for a brief background, si Paul ay nandun na siya sa last days of his life. If I'm not mistaken, like a few more months. And then, binubuhos niya talaga yung sarili niya dito sa kanyang anak sa pananampalataya. Minementor niya itong young man named Timothy. So, sinabi niya ito, sinusulat niya ito habang nakakulong siya sa preso. Sabi niya, makibahagi ka sa mga paghihirap bilang isang mabuting sundalo ni Kristo Jesus. Dapat, katulad ka ng isang sundalong nasa serbisyo. So, tandaan niyo po yung 3 Una, isang sundalong nasa serbisyo. Hindi siya nakikisangkot sa iba pang gawain para mabigyan niya ng kasiyahan ang kanyang opisyal. Ganoon din naman, dapat katulad ka ng manlalaro, hindi siya makakakuha ng premyo kung hindi siya sumusunod sa tuntunin ng laro. At pangatlo, dapat katulad ka rin ng masipag na magsasaka, hindi ba't siya ang unang karapat-dapat na tumanggap ng bahagi sa ani? So 3 mindset, soldier, athlete, farmer. Pastor Paul Chase actually wrote a book about that.
No, no bias. It's one of the best books I've written. It literally helped me overcome challenges in my life. Really. So, yung tatlong mindsets, I've read, sorry. Si Pastor Paul yung nagsulat. Okay. So, sorry, tatlong mindsets. Una, mindset ng sundalo, at ito ay mindset para sa ating soul. I'm teaching a bit here kasi gusto kong maunawaan nyo from the very basic foundations. Tayo ay three-part beings. Spirit, ang totoo natin, meron tayong soul, at tayo ay nanahan sa isang body or katawan. So yung sundalo, mindset yun para sa ating soul. Ang soul natin, nandito yung mind, nandito yung will, nandito rin yung mga emotions natin, or yung tinatawag nating puso. So dito tayo nagde-decide, dito tayo sumusunod kung gusto ba natin or ayaw, at meron tayong tinatawag na malayang kalooban o free will. Never tayong kailangang pilitin ng Panginoon. Lahat ay only a response patungo sa Kanya. Amen? So ang sundalo, any soldiers here, just a long shot, or anybody na galing sa militar, C80 na lang. Ako nag-C80 ako, gano'n kami. Yes sir. Gano'n ako nung high school. So, ang sundalo, kumikilos ayon sa otoridad at sumusunod siya sa lahat ng mga utos ng kinauukulan. Nung nagsi-C80 kami, papush upin kami, bawal kaming magreklamo at umayaw. Kung hindi, babaksak kami at uulit kami next summer. So, kailangan mong sundin. Walang patumpik-tumpik yan. So, isa sa mga pinakakahangahangang katangian ng isang sundalo ay disiplina. Sabihin nga natin sa sarili natin, disiplina. Yan. So, sa 1 Timothy 6:11-14, sabi dito, ngunit ikaw, bilang lingkod ng Diyos, iwasan mo ang mga bagay na yan. Yan. Anong mga yan? Sikapin mong mamuhay ng matuwid, sikapin mong mamuhay ng banal, may matibay na pananampalataya, mapagmahal, mapagtiis at mabait sa kapwa. Ipaglaban mong mabuti ang pananampalataya. Panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan dahil tinawag ka ng Diyos para sa buhay na ito nang ipahayag mo ang pananampalataya mo sa harap ng maraming saksi. So, eto, kailangan natin ng disiplina sa buhay natin. Kung meron tayong mga oo-ohan sa Panginoon, tama ba? Meron tayong mga yes, Lord. Ay meron din tayong mga kailangan tanggihan. Hindi pwedeng oo tayo sa Kanya, pero oo din tayo sa ibang bagay. Hindi. Wala dapat kakompetensya ang Panginoon pagdating sa puso natin. Siya ang first place, hindi siya God and. It's not even God or. It's only God. And you know, I had this revelation. Ang galing kasi minsan in life, iniisip natin na in our priorities, lalo na sa larangan ng pagpa-priority ng mga bagay sa buhay natin, you might be thinking, dami-dami kong mga ginagawa sa life. So, you're working in the ministry, tapos meron ka pang pamilya inaasikaso, tapos syempre meron kang business, halimbawa. So, ang dami, hindi mo alam kung anong uunahin mo sa buhay mo. Pero pag inuna mo ang Diyos, hindi siya nakalistahan sa isa't isa. Ang galing kasi parang dati iniisip ko, nakalista lang siya God, tapos minsan nagigilty pa ako kung ano ine-next ko. Family kaya? Dalawang isip, church ba? Ito, ganito, ganyan. Personal life ko ba? Parang yung, sa ibang pagkakataon, nasa dulong-dulo pa yung personal life mo. Pero I realized this, na it's different categories. So God and then your family. And then God and then your personal life. God and then your relationships. God and then your work. God and then your career. So it's not like one. Sa bawat aspeto ng buhay mo, ang Panginoon ang nangunguna. Hindi mo kailangang ilista. At malalaman mo yung magiging priority niyan, depende sa season mo kung nasaan ka ngayon. Pag halimbawa ang season mo mag-aral, ibuhos mo. Be all there sa pag-aaral mo. Kung season mo na matuto ng bagong skill sa iyong trabaho, kung season mo na mag-focus sa iyong pamilya, don't feel guilty. Maiintindihan ka ng mga tao sa paligid mo pag alam mong inuna mo ang Panginoon. Amen? Amen. So, isa pa sa katangian ng isang sundalo ay
ang pagdisiplina sa kanyang puso at isipan. So napaka-importante nito, no? Sabi sa Proverbs 4:23, isa to sa mga paborito ko talagang foundational na verse. Higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan. Sa English, ang tawag dito, guard your heart. Guard your heart. Pero ang ibig sabihin ng heart doon, yung thought life mo or yung isipan mo. Sapagkat kung ano ang iyong iniisip, yun din ang magiging buhay mo. Sabi, kinonfirm din to ni Jesus. Sabi sa Luke 6:45, sapagkat kung ano ang nasa puso ng isang tao, yun din ang lumalabas sa kanyang bibig. At alam natin na kapag lumabas yun sa bibig natin, just how God said, let there be light. Have you ever noticed, nilikha ng Panginoon ang lahat ng mundo using His Word? At binigay niya yung same pattern for us. Kaya every time na we use our words, we form things. It's our faith that forms kung ano man yung mga nasa paligid natin. At saan nagsisimula yung mga salitang lumalabas sa bibig natin? In our thought life or in our hearts. I love this quote. Sabi to ni C.J. Mahaney. Let's read this. On average, a person speaks up to 25,000 words daily. O, nakakailan na kaya kayo? A lot of language is, si Pastor Heidi naka 75,000 kasi preach siya ng 3 services. A lot of language is flowing out of our mouths every day and having an impact on those around us. But how much of that flow is fulfilling God's intended purpose for our speech? At yun ay dapat na maging mindset mo. Kailangan kong pangalagaan ang aking thought life. Disiplinahin ang aking isip. Ano bang pumapasok sa isip ko? Ano bang ipinapasok ko sa kokote ko? What do I meditate on? Napaka-importante nun. At isa pa, last na, tungkol sa sundalo. Bilang sundalo, meron kang karangalang taglay. Hindi ka magpapapetiks-petiks dyan sa trabaho mo o dyan sa poste mo. Hindi mo iiwan ang poste mo kung ikaw ay sundalo, kahit na anong mangyari. Hindi ka tutulog-tulog, hindi ka lalasing-lasing habang naka-duty ka, at kahit maging off-duty ka, lalo na bilang sundalo ng kaharian ng Diyos. Off-duty or in duty, on duty, you are ready in and out of season. So napakahalaga ng obedience. I just want to say this because minsan nalilito tayo, Lord, ang daming opportunities na nakaharap sa akin. Ano kaya yung tatanggapin kong opportunity? So opportunity will take you dito, sa kaliwa, sa kanan, pasikot-sikot. And pwede mo siyang sundan, of course. Good opportunity, for example, I've had many opportunities before to work outside, pero it was my decision to pursue God's call in my life. You can go after those opportunities. And pwede ka pa rin namang magtagumpay doon. You can still bear fruit. Pero ayaw mo namang panipisin masyado yung sarili mo. Obedience will take you where God leads you. It's only by the leading of the Holy Spirit that you can determine, Lord, saan mo ba ako talaga nilalagay? Ang pagsunod sa Kanya, ang pagsunod sa Panginoon, yun ang makakatulong sa'yo para mag-bear fruit ka in your maximum capacity. So maraming exciting and attractive opportunities in life. Pero hindi tayo lalakad sa lahat ng mga open doors dyan. Not all opportunities are places where God wants to take us. It's always by the leading of the Holy Spirit. At sinasabi ko sa inyo, walang tatalo, wala na mas tatamis pa sa mga reward na matatanggap mo because of your obedience sa Kanya. Amen. Pangalawa, mabilis na lang tong pangalawa at pangatlo. Mindset ng atleta, ito para sa ating katawan. Any athletes here in this place? Athletes. Ang sport ko kasi nung elementary ako, chess. hindi physical. Pero ito, ang ganda nito kasi minsan nababaliwala natin yung ating katawan. I just want to speak this kasi magbabago yung mga taon and magbabago yung taon at kailangan nating mag-form ng healthy habits for ourselves. Kasi naalala ko, just a really quick testimony, if you've heard, I was going through hormonal imbalances in the previous years. And I was really praying to God nung conference. Sabi ko, Lord, kung gusto mo kong gamitin para sa iyong kapurihan, hindi naman pwede sa ganitong klaseng Lord, kailangan mo akong pagalingin. And I was really crying out to Him na Lord, please, please, please heal me.
And I was, honestly, just being honest with you, na-frustrate ako, and I was angry with God. And He showed me that I had to repent from that. And when I removed yung unforgiveness, and when I removed yung nag-confess ako nung lahat ng mga nararamdaman ko towards the Lord, that's when it opened up para sa akin. And ang nangyari doon, binigyan ako ng instruction ni Lord para mag-fasting. It was a 30-day fast. Now, hindi sa lahat ng pagkakataon ay bibigyan kayo ng Panginoon ng ganitong klaseng instructions. It was unique for me. Pero you know what He did? He took out certain food na I loved. So I took out meat from my diet. I took out carbs, sugar. Sabi ko, Lord naman. Pero may grace. Kasi nagulat ako. I attended a training conference. May buffet araw-araw. Cereal shrimp, araw-araw. Roast beef, araw-araw, overflowing. Pero not once did I taste it. I'm so proud. Pero hindi sa sarili ko. Sabi ko, Lord, salamat sa biyaya mo dahil binigyan mo ko ng ganong kalakasan para pagdaanan yun. Why? Dahil ginamit na instrumento yun ng Panginoon para pagalingin ako. And just like how you see the healings in the Bible, iba't ibang mga pamamaraan ng Panginoon, meron dinuraan niya. Gusto niyo ba turuan din kayo ng pastor? Ayaw, di ba? Yung katulad nung kanina, sinabi lang ni Jesus na anong gusto niyong gawin ko para sa inyo, tas isang salita niya lang. Eto, binigyan ako ng ganitong unique na instruction ni Lord, and it was a way for me to sustain it, and I've never been better. Sabi ko nga parang, in the natural, Lord, magtataka ka eh, pero it worked for me. And I'm seeing that more and more na pag tayo ay tinawag ng Panginoon para sa labor of the kingdom, especially in these last days, He needs strong people. He needs people who are healthy and fit for the Master's use. Tama. Amen. Amen, amen. And this is not to anyone, but this is to encourage you. You have to start taking a look at certain things in your life and get serious also with your physical health. Because you only have one body. Isa lang ang ating pangangatawan. At kung lagi mo siyang pupunoy ng chicken nuggets at saka ng Indomie. Okay, yung favorite ko eh. Alam mo yung natamaan ba? Diba? Then, where are you gonna get nutrition? And ang Panginoon din, nasa Bible lahat yan, lahat ng mga binigay niyang masasarap at masustansyang pagkain para sa atin. So kasama yung pagdisiplina natin sa ating katawan, katulad ng isang atleta. Amen? So tayo ay nasa isang pagsasanay, tayo ay tumatakbo sa isang karera, at itong karera na ito ay hindi sprint na parang 10-meter dash lang. Diba? Ito ay pangmatagalan, marathon. And you are also called na ipasa yung baton sa susunod na henerasyon. And you have to make sure that you are fit. You are able to run your race well. At ang only way, ang tanging paraan para patuloy mong lakaran at patuloy mong takbuhin kung ano yung lane na binigay sa iyo ng Panginoon ay kapag sumusunod ka sa Kanya at dinidisiplina mo ang iyong isipan para sumunod sa Kanya. So tahi-tahi po lahat ito. Amen? Pangatlong mindset, mindset ng isang magsasaka at para ito sa ating kaluluwa or ating spirit. So ang pagsasaka ay matrabaho, kaya nga kinanta natin yung magtanim ay di biro. Di naman natin kinanta yung ang magtanim ay madali. Hindi biro ang pagtatanim. So, hindi ako yung best example na magbigay ng story about farming kasi ang experience ko lang yung pagtatanim ng munggo sa delata nung grade 2 ako. Tapos namatay pa. Pero proud ako kasi meron akong pet plant ngayon na kahit hindi ko diligan, hindi siya kasi pala siya, succulent. So, hindi talaga dinidiligan. Pero, any farmers here in this place or meron kayong karanasan sa pagsasaka, alam ko po ang Team Giyage, syempre meron. Pero yung prinsipyo na yon ng pagpupunla, yung pagtatanim, pag-aararo din, di ba? Kasama yan. At pati yung pag-aani. Bawat aspeto na yon ng pagtatanim in the natural ay sadyang matrabaho. At even in the spirit, it takes so much hard work para tayo ay magtanim, para tayo ay mag-araro, para panatilihin nating maganda yung pataba dun sa lupa, at
para matiyak natin na uusbong talaga ng maganda yung ating mga itinanim. Pero ito yung misteryo. Ito yung napakagandang mystery na as long as itinanim natin ang binhi na ibinigay ng Panginoon para sa atin, tiyak na tutubo yun at lalago. Yun ang mystery ng Panginoon. At kung may mga bagay ka, ito, just let me say this. Pag may mga bagay ka na iniisip mo na, Lord, bakit hindi nangyayari ito para sa akin? Nasaan na yung pangako mo? Baka meron palang mga binigay na binhi si Lord sa'yo. Sometimes you have to recognize the promises of God are in seed form. Nakabinhi pa siya. At the only way para lakaran mo ang mga yon ay pag itinanim mo. So wag mong i-hoard, wag mong sabihin na, Lord, kakainin ko na lang to. You don't see farmers eating their seed. At it takes patience. Thank God for patience. At yon ay bunga ng ating pakikipagnaig sa banal na Espiritu. Patience is a fruit of the Spirit in our lives. Amen? So sabi dito, Isaiah 28:24-26, ang magsasaka by lagi na lamang mag-aararo at hindi na magtatanim? Hindi ba't kapag handa na ang lupa, sinasabuyan niya ng sari-saring binhi ang bawat bukid, katulad halimbawa ng mga pampalasa, trigo, sebada, di ba pang mga binhi? Alam niya ang dapat niyang gawin dahil tinuturuan siya ng Diyos. At lahat ng karunungan na meron tayo patungkol sa pagkakaroon ng mindset ng isang sundalo, atleta, at ng isang magsasaka ay galing sa karunungan ng Diyos. At natutunan natin yun kapag tayo ay may pagkukulang, libreng-libre po ang humingi sa Kanya at buong-buo niyang ibibigay yun sa atin. And I will be closing with this. Dahil papunta tayo sa panibagong yugto ng ating buhay, 2024. Pero make no mistake, kasi hindi na ikakahon ang Panginoon sa mga kalendaryo. Kaya niyang ipagpatuloy kung ano man yung binigay niyang salita sa'yo na pinanghawakan mo sa simula ng taong ito. Ang ating watchword for this year, wag nating kakalimutan, testimony. Hindi porkit nagpalit na ang taon, ang 2024, bibitawan na natin iyon. Hindi. Kahit yung mga previous na mga salitang pinanghawakan mo, yung mga pangako, patuloy mo lang itangay dito sa iyong kamay. At ang Panginoon ang bahala na mag-grow nito sa iyong buhay. So testimony. And you might be thinking, Lord, ito yung mga pinagdaanan ko. I'm facing adversity and hindi pa ako dun sa point na ako ay isang climber. I might still be in some areas, medyo quitter pa ako. Lord, in some areas, I might just be camping right now. Or you might be in an intersection na hindi mo alam kung saan ka pa tutungo. Actually, it's good to wait. Kung hindi mo alam kung saan ka pa tutungo, okay lang na manatili ka muna. As long as ibababad mo yung sarili mo sa pananalangin sa Panginoon para ibigay niya sa iyo yung mga instructions sa susunod. So, in Genesis 35:16-21, I just want to show you this story in closing. Ito yung kwento kung kailan nanganak si Rachel, siya yung asawa ni Jacob. Ito yung kanyang bunsong anak, si Benjamin. Pero dun sa pagdadalang tao niya at dun sa panganganak niya, namatay po si Rachel. Okay, I'm just gonna summarize it. At nung pinanganak niya yung anak niya, sabi ni Rachel dun sa midwife, pangalanan mo yung anak ko na Ben-Oni. Ang ibig sabihin ng Ben-Oni ay son of my sorrow, anak ng aking pagpipighati. Pero narinig ni Jacob yun at sabi niya, hindi, huwag mo siyang tawaging Ben-Oni. Tawagin mo siyang Benjamin. Ang ibig sabihin po ng Benjamin ay son of my blessing. Kinaharap ni Jacob ang isang napakapait na traedya. Pero meron din siyang napakagandang biyaya sa harap niya na meron siyang bagong anak. Pero pinili niya na tawagin iyon ayon sa kung ano yung nais niyang makita. At meron din tayong ganong kakayahan, church, na sa kabila ng mga pagsubok at pinagdadaanan mo sa buhay,
Meron kang temptation na sabihin na, Lord, wala na, okay na, ito na talaga to. Pero meron ka ring kakayahan, abilidad, at meron kang pangako na pwede mong bitawan sa pamamagitan ng iyong pagsalita o pagdeklara. At meron ka ring kakayahan na panghawakan na tayuan iyon dahil ang ating tiwala sa Panginoon ay nakatayo at nakatatag sa kanyang katapatan. Wala nang iba. Yun lang sapat na para ikaw ay patuloy na manalig at sabihin mo sa sitwasyon mo, nope, I refuse to say or to see you as you are, and you are going to declare blessings over your own situation. Be the prophet of your own family. Ikaw ang magdeklara ng mga pangako ng Panginoon para sa sarili mong buhay at sa pamilya mo. And in Hebrews 12:1-2, such a beautiful verse. In Hebrews 12:1-2, hindi ko pala siya binigay. Pero sabi po dito, basahin ko po siya sa ASND, napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatotoo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. Kaya talikuran natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Buong tiyaga tayong magpatuloy takbuhing itinakda ng Diyos para sa atin. At ituon ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. So siya lang, sabihin niyo nga sa sarili niyo, eyes on Jesus. Eyes on Jesus. Siya lang ang iyong titigan sa bawat hakbang na tatahakin mo sa buhay mo. Hindi ka man sigurado o alam mo na kung saan ka papunta, huwag sanang magbago po, church, na ang pananampalataya mo ay nakatatag sa Kanya. Amen? Amen. At nagsisimula ito sa relationship natin kay Lord. No? Ayoko pong palampasin ang pagkakataon ito na hindi po kayo bigyan ng ganitong regalo. Ito po yung isa sa mga hindi lang isa, ito ang wala nang mas hihigit pa na desisyon, na magandang desisyon na gagawin mo sa buhay mo, na gawin siyang Diyos sa tagapagligtas ng buhay mo. At kung ikaw yon, maaari bang itaas mo ang iyong mga kamay? Lahat kami ay dumaan dito sa pagkakataon ito na nag-decide kami na, Jesus, I want to follow you. Ayoko na maging quitter. Ayokong maging camper lamang. Lord, gusto kong magpatuloy. Gusto kong magpadayon sa kung ano man yung tawag mo sa buhay ko. Kung ikaw yun, and if that's you, just raise your hand with me. I see hands. Maraming salamat. And bilang encouragement po sa kanila, tayo lang po ay magdasal ng sama-sama. Panginoon, maraming salamat sa buhay ni Jesus. Salamat sa pagpapatawad niya sa aking mga kasalanan. Salamat sa kanyang sakripisyo sa krus. Naniniwala ako na siya ay nabuhay muli at siya ay muling darating. At ngayon ibinibigay ko ang aking buong buhay at puso sa kanya. Salamat, Jesus, maghari ka sa buhay ko. Amen at amen.